Maraming salamat po sa panibagong araw ng linggo, Lord God. I pray na ikaw po ang mamuna sa gawain namin ngayon, Lord God. Tago niyo po ako sa likod niyo, Panginoon, at tunay na yung word mo, Panginoon, ang maging seed sa mga buhay ng batang na narito ngayon, Lord God. Dinadalangin ko po ang buong maghapon, kayo po ang mamuna hanggang sa pag-uwi namin at ingatan kami sa bawat gagawin namin sa buong linggong darating. We ask this in Jesus' name we pray. Amen. So yan. Happy ba kayo? Parang di naman kayo masaya. Hindi kayo masaya? Hindi nga sila masaya. Ayan. So okay lang yan. Parang napansin ko lang itong mga nakaraang linggo, dahil hindi naman tayo laging magkakasama, pare-pareho na tayo ng mukhang nakikita. So nakakatuwa kasi yung ka-group namin sa men's ministry. Yes. So ayun, nakikita namin yung mga same faces. So for the introduction, sinabi, no? So meron diyang white blank or white canvas. So during your age, I remember, meron akong isang teacher dati ng high school na sinasabi niya na sa youthful age or your teenager, yung mga hindi pa batin, so yung mga hindi pa teen, mag-workout kayo. Charot lang. Okay, so ayun, naalala ko yung teacher ko before, sabi niya, during youthful years, yan yung pinakamataas yung influence. So, as this blank canvas, lahat tayo ganyan, and you can easily be dyed into any color. So, kung nasan ka, mostly, ayun yung kulay mo. Pansin nyo, election bukas, so yung hindi mabubuoto ganun, di ba? May mga color coding, ayan. Tayo din, yung heart natin, mabilis tayong magkaroon ng any color. And yun yung influence natin. So, good to say na you're choosing the right path. Okay? So, alam niyo ba kung ano yung pinapasok nyo? Pasok-pasok kayo dito, hindi nyo alam. Okay? Dapat alam nyo, ha? Kasi I think lahat naman tayo marunong magbasa at makinig. So, ayan, bigyan natin ng time si Lord para mangusap sa atin this afternoon. Okay. Meron ditong hindi gumagana. So, ito pala. Sorry. Ano ba to? Baba. Ayan. So, ito, meron kong pile ng papel. So, visualize it. Siyempre, mga youth, magaling mag-visualize. Meron dyan tinatawag na relationship. Familiar sa word na relationship? Sino nasa relationship dito? Taas kamay, huwag na mahiya. Dumaan kayo dyan. Ako hindi eh. Joke lang. So, sige na. Walang mag-partner. Ganon. Ayan. So, ina-deeper ko. Ay, meron si Miles sa tataas. Oh. Sino? Miles. Nice! Okay yan. Gandang meta niyan. So, yan. Okay. So, feeling ko naman nasa right hand ka kasi andito kayo today. So, ayan. So, relationship. In a deeper context, maraming ibig sabihin yung relationship. So, meron tayong relasyon sa kaibigan na dapat hanggang doon lang. Diba? Sa family, sa sa bahay. Ayan. Sa mga nagtatrabaho, meron din yung working relationship at sa marami pang pag-aatin. Natatawa ako kasi parang kinikilig kayo pag usapang relasyon. Pero malalim talaga siya. Sabi, ayan, pag relationship daw dapat nagmamatter. Ibig sabihin, pag nagmamatter, may dense. Di ba sa science, matter, may dense, may bigat. Kailangan iniisip ka nun, di ba? Kasi nagmamatter ka nga eh. Pag nagmamatter, dapat nag-e-effort, di ba? Pansin nyo, kung nasa relationship kayo, yung mga nasa relationship ngayon, hindi yan mag-work out kung hindi nagmamatter yung tao at hindi rin kayo nag-e-effort. Agree? Kung nasa relationship kayo, tapos pansin nyo, hindi nagmamatter, hindi rin nag-e-effort, tanungin nyo siya, ano ba yung relationship para sa inyo? Okay? Madalas, ang pinagmumulan o pinag-uugat daw ng relationship ay pag-ibig. So kung bakit tayo sumusugal sa mga relasyon na kasama natin ngayon, kasi meron tayong relasyong pinaghugutan. For example, ako kailangan ko magtrabaho kasi mahal ko yung mga taong kailangan kong bigyan ng hanap buhay. Nakukuha niyo yung context? Okay, di ba? Mag-e-effort tayo kasi nagmamatter sila sa atin. At ang root daw nun ay relasyon. Okay? Dahil daw sa isang goal. So may goal tayo. Pag tinanong natin, so lahat naman kayo wala pa sa relasyon, pero minsan, di ba, in order for you to build a good relationship, kailangan may goal, may patutunguhan. Kasi kung wala, sayang yung taon. Di ba? Dami pa diyang pwedeng gawin.
tapos nakastuck ka dun sa wala namang progress. Okay? So, ganun din sa lahat ng aspeto ng relasyon, kailangan meron tayong goal. Kuha nyo? Sa sa konsepto ng science, yan, ang relationship daw ay correlational. Familiar sa word na correlational, madalas na magamit pagka may thesis or ano. Correlation, kailangan nag-work pareho yung both variables. Kunyari ako at yung partner ko, dapat mag-work kami. Kasi pag hindi kami compatible, hindi correlational yung meron kami. So, hindi yun magkakaroon ng relationship. Okay? So, dapat may one goal, dapat stable. Yan. So, pag may mga goal tayo, meron tayong mga wants para in order for us na makuha yung goal na meron tayo. At sa youthful years natin, dito tayo pinakamaraming dreams. At madalas, sa dami nating goal, marami rin tayong disappointment sa buhay. Kasi nga, ang dami nating gustong marating eh. Marami tayong gustong patunayan. Kapag hindi aligned dun sa goal natin, nakaka-disappoint yan. Kasi, halimbawa ako gusto ko ng ganitong pangarap, hindi ko nakuha, di ba? Parang disappointed ako nun sa sarili ko. Kasi ba't hindi nag-work sa akin? Ba't sa iba? Workable, di ba? Ano yung mga example ng mga goal na meron tayo? So, these are what we want. Una, ewan ko kung sa inyo, pero madalas, ako kasi parang to share lang din, konti lang naman, wala kaming permanent house. So, ayan. So, isa yan sa goal ko na magkaroon ng ganyan. Until now naman Okay? Ano pa? So, yung mga material things. Yan, gusto natin ng mga bago. Usually sa age nyo, yung mga laptop, gadgets. Yan. Mahilig tayo sa ganyan. Second, sport car. Gusto ko yung E8670 na Toyota kasi old school Mga ganon, di ba? Gusto natin ng mga brand new Ferrari. Yan. Or basta kahit anong transportasyon na mapapabilis yung buhay natin. Kasi pag nabangga ka, patay ka agad. So yan, hindi transpo yan. Sa pera, syempre, kanina sabi ni Ate Reyna, gusto niya ng magkano? 100 million. Sino bang ayaw nun? Kahit ako pagka binigyan mo ako nun, hindi na tayo magkikita ulit. Di ba? Hindi, totoo lang. Kasi syempre, iba na yung lifestyle mo, iba na yung buhay mo, kaangat lahat yun. So, ayan. So, ayan yung mga goal natin. Tapos, of course, gusto rin natin ng good relationship. Ito talaga, parang ever since talaga, panata ako na magkaroon ng magandang relasyon. Hindi lang sa yung opposite sex or yung babae-lalaki, ganun. Syempre, sa lahat ng nakakasama ko. Kunyari, yung mga kaibigan ko, sa work, medyo, tapos yung church team ko, yan, mga good relationship. Kasi pag, katulad nga na lagi kong namin pinag-uusapan doon sa mga group namin sa lalaki, di ba, good relationship yung magpapatuloy sa inyo. Kahit hindi ka ganun katalino, basta maayos ka makitungo, lahat naman natututunan yung EQ, yung mga ganyan mahirap matutunan yan Pero lahat kaya nyo matutunan. Okay? So, yan, practicein natin yan. Okay. So, ito yung mga list natin. So, nalagay lang natin na-visualize nyo ba yung papel? So, yan yung mga list. Nandyan yung mga list natin. Pero ito ba, sinasama ba natin to sa list natin? Okay. Yan. Jesus. Familiar na sa name? Parang wala. Familiar na? Sino yan? Sige, sample. Sino to? Okay, di ba nakaraan pa natin pinag-uusapan yung pangalan na yan? In-introduce na sa atin siya. Anong ginawa niya sa atin? So basically, siya yung bugtong na anak, nagbuwis ng buhay para sa atin na ating naging tagapagligtas. Okay. So sa dami nating list, minsan hindi natin nasasama sa list yan. Kasi parang ito yung pinaka-list doon sa list na meron tayo. Diba? Yung tao na yan, or yung nakalagay na name dyan, meron din siyang list, or meron din siyang gusto para sa atin. Kasi hindi lang naman kung tayo may goal, si Lord may goal din para sa atin. At yung goal na yon, madalas yung mga nakita nyo kanina, temporary goal siya. So in your lifespan, kailangan ma-reach mo siya by at the age of at least 40 years old. Kailangan stable na ako. Kailangan ganito na ako. Pero ang hirap niya gawin. Lalo na kapag out of capacity tayo, especially these days, na mahirap talaga yung buhay. Okay? Pero si Lord, yun din, meron din siyang goal para sa atin. At meron din siyang list ng mga gusto niya para sa mga follower niya. Yung big picture dyan, yung pag-follow kay Lord, wala siyang bayad. Free siya. So, wala namang pumipilit sa inyo na umaten. Di ba? Hindi naman yung sabilitan. Kung hindi kayo pumunta, wala naman kaming magagawa. Pero, good to see na nandito kayo ngayon. So, meron kayong will pumunta para dito. Okay? So, consider natin siya
na nasa list natin ngayong Sunday. Okay? Parang natutulog na kayo. Di ba kayo nag-e-enjoy? Yan, okay. So, katulad ng sabi natin, meron din siyang mga list na kailangan para sa atin. Tayo ba lahat kilala na si Jesus? May hindi pa ba naguguluhan kung sino siya? Okay, di ba na-explain din naman natin yan kapag nagbe-breakout tayo? I pray na sana lahat tayo kilala. Okay? So, kung lahat tayo merong mga list ng mga gusto natin, si Lord din meron para sa atin. Okay. So, dahil mga bata pa tayo, pwede natin yung i-digest. Yan. Check natin. Yan. What does He want from me? Familiar ka sa terms and condition? Guys, familiar kayo? Parang hindi kayo familiar. Ito yung madalas na hindi nyo binabasa. Tapos, i-check nyo lang para mag-proceed. Di ba usually sa phone kapag maglalaro kayo or may bibiliin kayo, meron doon accept. May risk yun, ha? Hindi kaya linalagay yun doon kasi may risk yun. Ibig sabihin, hindi yun smooth. Pwedeng mag-fail yun. Or kunyari, usually dyan, data privacy. Pagka nag-accept ka ng list ng nakalagay is terms and condition, pag binasa mo, mostly nakalagay doon data privacy. So, pwedeng makita yung laman ng cellphone nyo, ganun. So, be careful kasi yan, mga phishing scam din yan. Same with going to church. At dun yung pagkilala natin kay Lord. Meron din yan, of course, terms and condition. At lahat naman ng terms and condition, start yan with relationship. Kasi dapat ko relational. Naiintindihan mo kung ano yung ina-accept mo. Ano yung do's or don'ts, yung mga pros and cons. Okay? So, ganun din sa atin. So, visualize natin siya as terms and condition. So, sige, moving on. Punta tayo dito sa paper na to. Ayan. Merong tatlo dito sa terms and condition. Or ano ba yun? Una, meron dyan, He wants my surrender. Second, He wants my daily commitment. And third, He wants my obedience. Okay. Tagalog, ano yung surrender? Pagsuko. Ano yung daily commitment? Commitment. Wala kayo nun. Di ba? Parang tayo, mahirap yan kung mag-commit. Wants my obedience. Obedience, ano yung obedience? Pagsunod ba ang obedience? Sure? Sige, consider natin as pagsunod yung obedience. Okay. So mag-focus tayo sa number 1. Doon tayo sa unang box. He wants my surrender. So ano pa yung gusto ni Lord? Mag-surrender tayo. Ano pa yung pag-surrender? Deny yourself. So meron tayong legends dyan. Color coding tayo na green and red. So sabi dyan, deny yourself. Ano yung yourself? Sarili. Okay? Ano yung i-deny natin? Sarili natin. Over God's will. So dapat ang masusunod, sarili ba? Hindi. Ang sinasabi ni Lord, dapat God's will. Kung ano yung kagustuhan ni Lord, hindi siya yung sariling gusto natin. Kanina pinakita ko yung mga goal natin. Masama ba yun? Di ba hindi naman? Hindi naman masama magkaroon ng goal. Lahat naman tayo, pare-pareho gusto natin yun. Pero, iset aside natin siya. Kasi kailangan natin unahin yung will ni Lord above will natin. Okay, hindi lang siya basta self-improvement. Hindi naman masama yung self-improvements. Actually, kapag ka naglilingkod ka, nag-i-improve ka rin. Hindi lang yun noticeable agad kasi pagka umatin ka, hindi naman agad bukas, ano ka na okay ka na So, kailangan, punto by punto, as long as nagpapatuloy ka, nag-e-evolve ka rin or nag-i-improve ka rin. Pero hindi lang siya basta self-improvement. I-deny mo talaga yung mga sarili mo, kung paano ka mag-isip. Of course, hindi na siya the same kung ano yung mga gusto mo lang mangyari. Pero kailangan mo na i-consider yung gusto ni Lord. Kanina, yung dreams. Lahat naman yun mabuti para sa atin, pero hindi lahat tama or nararapat. Tulad kanina, hindi naman masama maglong ng halimbawa, kayamanan, pero may risk yun. Kasi nga, di ba, sabi nga sa Bible, yung mga nirod siya ng evil. So, yun. Good over right. So, lahat naman pwedeng maging good, pero hindi lahat pwedeng maging right para sa atin. Nakukuha nyo? Nagigets po? Pag di nagigets, pwede magtaas ng kamay, ha? Ayan. So, ito. Sabi dyan, sa Galatians 2:20, kung may Bible kayo, pwede nyong buksan. I have been crucified with Christ. I no longer live, but Christ live in me. So, paano yun? Metaphoric ba to? Actually, hindi Na-crucified talaga si Lord. At hindi na dapat tayo yung nabubuhay para sa sarili natin. Kasi yung sacrifice ni Lord, dapat siya na yung nauuna sa buhay natin. So, kailangan na natin siyang i-consider sa lahat ng bagay na gagawin natin. Kuha po, yun po ang pag-surrender. Pwede po mag-surrender ka tapos di mo naman gagawin yung gusto ni Lord. May ganun ba?
O, tama, di ba? Umiling kayo. Hindi siya ganun. Kasi parang fake yun, di ba? Hindi siya gagana. Okay? Pag nag-surrender tayo, kailangan fully. Hindi ko sinasabi na hindi tayo mag-fail. Pero the fact na inuuna natin si Lord, commitment or surrendering yung tawag doon. Okay? So, balik tayo. Ayan. So, eto, yung number 1, he wants me surrender. Check natin yan. Kailangan check tayo dyan. Kasi ito yung nasa terms and condition ng relationship natin kay Lord. Second, he wants my daily commitment. Ayan. Ano ulit yung commitment po? Ako, hindi na alam. Pag relationship, di ba dapat may commitment? Huwag kayong mag-settle pag kunyari ayaw mag-commit. Kasunduan, ayun. Halimbawa, naalala ko lang, mayroon akong ka-work, tanda na po ako So may ka-work, mukha lang ako may ka-work ako, na lagi siya nagbibigay ng kape, Starbucks dun sa ka-team ko. Tapos, acidic kasi yun. Tapos lagi niyang binibigyan. Yun naman, kasi gusto niya yung guy, kinukuha niya, syempre. Palambing siya, di ba? 3 gives, nakuha. Parang 3 beses sila nag-Starbucks. Kami na nag-Starbucks ba kayo? Syempre, mga Gen Z, nag-i-Starbucks na yan eh. Ha? Ayun, mga 3-in-1. Basta ganun, may mataas yung acid ni ate girl. Pero tinatanggap niya yung coffee kasi galing dun sa love of life niya eh. Pero yun, lagi siyang ina-acid kapag iniinom niya yung kape. Minsan di niya nauubos. Sinabi ako siya once, sabi ko, hindi ka pa kilala nung part nung nininigawan mo? Dapat kasama yun dun sa kailangan mong aralin kung ano yung gusto ng tao. Kasi hindi naman pwede mag-settle na nag-work sa'yo, hindi nag-work sa kanya. For example, yung kape. Dapat alam mo na yun, acidic nga siya eh. Diba? Sinabi niya na nga daw yun, pero patuloy pa rin siya magbigay ng kape. Tapos ang joke ko sa kanya, para mo naman linalason yun. Diba? Para kang linalason nun. Kaya yung love, kailangan, inaalam mo rin siya. Kailangan constant learning yun, yung pagmamahal. Ganon din sa relasyon. Kailangan yung commitment natin, inaalam natin ano yung mga dapat, ano yung mga hindi dapat. Okay? So going deeper, sa commitment, he wants my daily commitment. Take up your cross daily. Sa sinabing daily, ano po Tagalog ng daily? Pwede ba yun? Lingguhan lang? Twice a month? Ganon. Hindi, di ba? Daily. Okay, pag sinabing daily, araw-araw, oras-oras. Hindi siya tuwing linggo lang, tuwing makalawa lang, kapag nandito lang, ganon, di ba? At least you carry your cross, pero twice lang. Di ba? Sabi dyan, daily daw. A commitment to live sacrificially for God every single day. O every day Ulit nga, sabihin nyo, every Ba't ang low energy kayo? Ulit, every day. Okay. Next, sabi dyan, offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. So sa story ni Jesus, bumaba ba siya sa cross? Hindi naman, di ba? Hindi siya bumaba doon. Ibig sabihin, hindi pwedeng pagkaayaw mo na, ayoko na. Baba na ako, pagod na ako. Di ba? Hindi, kasi nga nakabangaw siya, kuya, paano bababa? Baka may ganun Pero yun, di ba? Hindi naman si Lord bumaba sa cross niya So, ganun din tayo, hindi dapat laging tuwing linggo lang tayo makikarry ng cross natin. So, everyday yan. Pag sinabing carry your cross, metaphoric, mabigat po yun. Yung cross, talagang times 10 ata yun Parang ganun. So, ganun din siya. Metaphoric yung pagbuhat ng cross is a daily commitment. Araw-araw po natin gagawin yan. And mahirap po talaga mag-carry ng cross. Pero ano sabi po? Offer your bodies as a living sacrifice. Pag sinabing living sacrifice, tayo yun. Kung ano yung action natin, commitment natin para kay Lord, lahat yun para sa Diyos. Hindi para sa ibang tao, hindi para sa katabi natin, hindi para sa pamilya natin. Siyempre, pagka sinusunod naman natin si Lord, may portion doon yung para sa family natin. Para sa mga mahal natin sa buhay. Kasi lahat naman tayo minahal ng Diyos. Okay? Okay na tayo sa daily commitment? Nagigets niyo po ba? Okay. Ayan. So, check tayo dito. Pangatlo, he wants my obedience. Ano ulit yung obedience po? Pagsunod. Move tayo sa pagsunod. Ayan. He wants my obedience. Walking in the footsteps of Jesus, emulating His character and mission. Pag sinabing His character, sino po yung tinutukoy? Sino po? Jesus. Ayan. So, hindi character natin. So, meron tayong unique identifier as a person. Iba-iba tayo niyan. Iba-iba tayo ng pinaggalingan, paano tayo pinalaki. So, minsan may mga sinasabi tayong ang common sense. Minsan madalas hindi common yun kasi nga iba-iba tayo ng growing up. So, minsan, maybe common sa amin, pero sa iba hindi. Pero ano sinasabi dito?
footstep of Jesus, hindi tayo. Tayo yung susunod. Di ba pag may footstep, meron ka ng mark. Usually, wala kasi tayong snow eh. So, di ba pagka naglalakad sa snow, minsan, meron dong naiiwan na footstep. Ayan. Tapos yun yung sinusundan natin. Hindi footstep natin. Kasi nga, tayo yung naglalakad. Footstep nino yung sinasabi? Sino po? Si Jesus. Ayan. For whatever that means. Minsan, hindi kasi natin naiintindihan kung bakit. Parang, ano ba ito? Bakit kailangan ko itong gawin? Parang bata pa naman ako, kuya. Hindi pa ako para dyan. Pero yun nga, kasi nga hindi para sa iyo, hindi para sa sarili natin, kundi ma-imitate yung character ni Jesus. Diba? Yung pagiging Christian o yung word itself na Christian, Christ yun eh. Christ-like. So ikaw yung magiging kapareho ni Jesus. Okay? Nakukuha niyo po? Balik tayo. Ayan. Sabi dyan, sa John 10:27, "My sheep listen to my voice. I know them and they follow me." So, katulad ng sinabi ko kanina, lahat tayo may goal. Si Lord din may goal sa atin. Pero in order for us to reach that goal, kailangan natin ng tatlo. Ano po yung tatlo? Ayan. He wants my surrender, my daily commitments, and my obedience. Pag sinabing obedience po, yung pagsunod natin, hindi po tayo susunod ng half lang. Kunyari, ito lang yung susundin ko, tapos yung the rest, hindi na. Diba? Pag sumunod tayo, kailangan automatic lahat yon. Meron bang inutos sa inyo tapos half lang yung gagawin nyo? Kaya parang hindi siya satisfying. Diba? Para makuha mo yung full gratification ng ginagawa mo, kailangan gawin mo siya ng isang buo o yung bukas sa puso mo. Kasi totoo yan, mahirap sumunod kapag hindi payapa yung puso mo. Okay? So, ayun po yung tatlo. Una, sige nga kayo po yung magbasa kasi parang ang tahimik ng crowd eh. Una, ano po? He wants my surrender. Pangalawa po, He wants my daily commitment. and pangatlo, He wants my obedience. ano yung pinakamahirap po dyan? Sa inyo, ano yung pinakamahirap? Pang-apat. May pang-apat pa eh. Actually, meron pa. Half pa lang tayo ng papel. So, sige, ano yung pinakamahirap? Surrender. Ano pa po? Tawa ng tao yung sa likod oh. Uy, charap. Okay, ano pa po? Actually, lahat yan mahirap. Yung obedience nga lang, mahirap na eh. Diba? Yung pagsabi lang nasusunod ako. Doon nag-start yun eh, yung pag-accept. Kasi, doon na yung truthful knowledge natin kapag mag-o-obey tayo. Ayan. So, sa dulo, ng terms and condition, meron nakalagay lagi, di ba? Yung accept. Nakalagay dyan, I have decided to follow or accept. Ano po yung pinopromote nun? Ano po yung implication ng pag-accept natin? By accepting this commitment, you agree to surrender your will, commit your life, follow obedience, you acknowledge your willingness to carry your cross. Sabi kanina, with faith and dedication, and you affirm your wholeheartedly desire to follow Jesus. Sino po ulit yung ipa-follow? Si katabi ba? Katabi na lang. Kasi ate siya, na din ako. Ganun po ba? Actually, okay lang yun. Kasi minsan, di ba, minsan kulang tayo sa encouragement eh. Kung nakikita niyo yung encouragement niya dun sa katabi niyo, sa nag-invite sa'yo, okay lang yan. Pero dapat alam mo kung ano yung pinapasok mo. Kung anong relasyon ka nandito. Kaya tayo may terms and condition para hindi tayo nasisway. Kasi mamaya, scam pala kami. Tapos mamaya, hingian na namin kayo ng kung ano-ano dito. Tapos, ambag kayo, di ba? Mahirap yon. So, kailangan alam natin yan. Okay? So, gusto ba natin ito i-check? Gusto natin, baka yung iba, taas yung kamay ng ayaw. Taas, joke lang. Ayaw mo? Hindi, joke lang. Ayan, di ba, i-check natin yan kasi gusto natin i-follow yan. So, pag na-check natin yan, ano pong mangyayari sa atin? Susundin na natin yung tatlong nakalagay. Ulit, ano ulit yung tatlo? He wants my? Pangalawa? Wow, galing ang pangatlo? Commitment. Obedience. Ayan, obedience. Ako pa yung nalito, no? Ayan. Lakas yung ano eh. Okay, so, next. Ito yung mga gusto ni Lord para sa atin, ni Jesus para sa atin. And ano po yung reward kapag sumunod tayo? Ano po yung reward? Okay, pagka hindi natin nagigets yung mga reward na meron dyan, magbasa tayo ng Bible. Ayun yung parang terms and condition natin. Mostly, di ba yung katulad na sabi ko sa inyo kanina, madalas hindi natin yun binabasa. And hindi natin alam kung ano yung mga pwede natin makuha dun sa loob. So, yun yung sasama yun sa pag-surrender natin, pag-daily commitment natin, and yung obedience natin to read our Bible para alam natin kung nasan tayo.
at the moment. Okay? Now, ayan. Dito, meron tayong reflection question. So, very mabilis lang, no? Yung topic natin ngayon, 3 bagay lang yun na kailangan natin i-accept. Ngayon, kung hindi pa tayo decided, nasa atin naman yan eh. Hindi naman tayo pinipilit. Meron lang free will para gawin yung mga bagay na yan. Kailangan, ang importante, kailangan alam mo siya. Isinasa puso mo para kapag once na in-accept mo, you're following the risk and condition kung ano man yung mga nakalagay doon sa kanina. Katulad ng pag-carry ng cross everyday, yun talaga yung isa sa pinakamahirap eh. Sabi ko nga, metaphoric siya, mabigat, nakakapagod, pero yun yung pinirmahan natin, na yun yung condition natin para matuloy yung relasyon natin. Para kanino po? Para kay Jesus. Yan. Hindi para kung kani-kanino para kay Lord. Kasi yung pagod natin, katulad ng pag-reach ng goal natin, lahat yan may patutunguhan. Okay? Familiar po? Nagigets naman yung 3? Okay. So, ayan. So, mamaya magkakaroon tayo ng groups. So, ito po yung mga reflection natin na pwede nating itanong o pag-usapan sa groupings natin. Una, may area ba sa buhay mo na hindi mo pa nasusuko kay Lord? I think lahat naman tayo may mga hindi pa kayang isuko or mga hindi pa nasusuko. Pero yan, pwede natin yung pag-usapan mamaya. Pangalawa, ano po ang isang konkretong hakbang na pwede mong gawin ngayong linggo para mas sundan siya? Of course, kasi nga sabi, di ba, yung footstep. So, kung mahirap sundan yung footstep, ano yung mga pwede natin pag-usapan? Ano yung pwedeng makatulong? Halimbawa, yung mga leaders natin, meron silang sabihin sa atin na, ito, nag-work sa kanya. Ganon. So, pwede natin yan i-digest sa groupings natin. So basically, ayan lang naman yung topic natin ngayong linggo. So, mabilis ba? Enjoy? Yan. Kaya ako binadali kasi kailangan natin siyang i-digest sa groupings natin. So, mas papag-aaralan nyo pa yan doon sa kanya-kanyang groups ninyo. So, yun lang. So, may tanong po? Ayan, makikita ulit tayo next week. Hindi sure? Okay, sige, di rin ako sure dyan. Okay, so ayan. Okay guys, let's pray na po para makapag-grouping sa tayo. Hallelujah, Lord God, Panginoon. Maraming salamat po sa blessing mo, Panginoon, na ibinigay sa amin lahat, Lord God. Salamat sa word mo na itinatak sa amin. I pray na lahat kami ay matutong mag-commit, Panginoon, mag-obey, Panginoon, isurrender yung buong buhay namin sa pangalan mo, Lord God. I know, Lord God, na kung ano man yung relasyon na mayroon kami, Panginoon, pinagtitibay mo ito, Panginoon, ng iyong mga pangako, Panginoon, para sa amin, Lord God. Lord, I pray na this afternoon, Lord God, mapag-usapan namin yung mga bagay na hirap kami, Panginoon, at yung mga bagay na dapat ginagawa namin upang kami ay maging tunay na tagapagkasunod, Panginoon, ng inyong mga salita. Lord, dalangin ko po na ingatan mo kami lahat, Panginoon. I pray na hindi ka magsawa, Panginoon, sa buhay ng bawat isa na nandito, Panginoon. Patawarin mo kami, Lord God, for all the sins we have committed against you, Lord. Patawad, Lord. Alam ko na hindi sapat, Panginoon, yung mga alam namin, Lord God. I pray na maging action to sa buhay namin, Lord God. And we fully surrender our hearts, Panginoon. Ikaw po ang mag-lead ng mga puso ng bawat isa na narito, Lord God. At patuloy na pagyawangin mo, Panginoon, yung seed na meron kami, Panginoon. We ask this in the mighty name of your Son, Jesus. Amen. Amen. Thank you. Hello. Sige, since pupunta na tayo sa mga grupo natin, bago pa tayo magkahiwa-hiwalay, may announcement lang po ako. Bukod sa gawain natin, every second week and fourth week, if available po kayo ng Wednesday, 7 p.m., meron po kaming prayer meeting dito sa church. Punta lang kayo if available po kayo. And then, every Sunday, 10 a.m., meron tayong Sunday service. So, ini-invite namin kayo, since next week, wala naman tayong youth fellowship, pwede po kayong umattend ng 10 a.m. sa Sunday service natin. Ayun, and then lastly, wag niyo pong i-miss yung mga kanya-kanya po nating Bible studies. Kapag may nag-message po yung leader nyo na meron po kayong Bible study, please do not miss and i-cancel po natin yung mga lakad natin. Kasi Bible study, dun tayo lalago sa buhay spiritual natin. At dun tayo magkakaroon ng close fellowship
sa Panginoon at higit maging sa kasama natin, di ba po? Yun lamang po, Wednesday prayer meeting, Sunday service 10 a.m. and our Bible studies. Yun lamang po, God bless. And pwede na po tayong pumunta sa kanya-kanya na. And then next next youth fellowship pala is May 25. May 25. Next youth fellowship.